Ano kaya kung dun tayo sa probinsya nila Lolo Paquito? Maganda dun eh. Hindi pa masyadong polluted yung lugar, tapos marami kang makikitang puno't halaman. Plano kasi namin ni David na umakyat ng bundok, hiking tapos camping na rin. Tama na ang dada! Naririndi na ako sa inyo! Kailangan nyo ng manahimik! At ikaw ang uunahin ko, binata! Hindi basihan ng pag-uugali at katauhan ng isang tao ang panlabas na kaanyuan nito. Kumbaga, hindi lahat ng mga magaganda sa paningin natin ay mabuti. Minsan, may mga taong ginagamit ang kagandahan nila para sa pansariling kapakanan, habang may iba naman na ginagamit ito para makapaghasik ng kasamaan. Magandang araw po sa lahat ng mga solid kayanggaw na tagapakinig ng channel na ito. Pati na rin po si inyo, Miss Clar. Ako nga po pala si Anthony. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Par, congrats sa'yo ah. Graduate ka na. Ulul, bakit? Ako lang ba? Ikaw rin naman ah. Oo nga. Pero kasi akala ko hindi ka na makakagraduate eh. Loko ka pala eh. Kaibigan ba talaga kita? Syempre naman. Kaya nga pinaprangka nga kita, di ba? Kaysa naman sa iba mo pa marinig. Hay nako, ewan ko sa'yo. Di ikaw na yung matalino at role model sa mga estudyante dito. Ano ba naman yung magagawa ko? Pagiging gwapo lang naman yung ambag ko dito sa mundo eh. Aba, teka lang. Parang lilipa rin ako ng malakas na hangin ah. May bagyo yatang paparating. Bagyong Antonio. Parang sinabi mo naman na hindi ako gwapo ah. Aray ko naman par. Natangkad ka, may karapatan ka naman batok na mas mababa sa'yo. Kaya hindi na nga ako tumangkad eh. Naman ako pinukpok pa baon sa lupa. Hindi ako pa ako no, para lang alam mo. Hindi ka naman talaga pa ako eh. Pero yung mukha mo parang pa ako. Ala, baka panlait naman to. Maliit lang ako, oo. Pero may itsura din ako, no? Siyempre, sino ba naman yung taong walang itsura? Ano yun, nabura? Natigil ang asara namin ng best friend kong si David nang tawagin na kami ng mga magulang namin para sa picture taking. Graduation kasi namin at katulad ng inaasahan, with highest honor na naman si David. Samantalang ako naman, pasang-awa. Hindi naman po talaga mahina ang utak ko. Sadyang tamad lang po talaga akong mag-review. Ang nasa isip ko kasi, hindi naman lahat ng inaaral sa school ay magagamit ko kalaunan. Par, saan naman kaya tayo ngayong bakasyon? Sana medyo malayo naman. Nasa legal age naman tayo eh. Hindi naman siguro maghihigpit yung mga magulang natin nun, no? Oo nga eh. Pang-graduation gift man lang nila sa atin, no? Ano kaya kung dun tayo sa probinsya nila Lolo Paquito? Maganda dun eh. Hindi pa masyadong polluted yung lugar, tapos marami kang makikitang puno't halaman. Kaysa naman dito, puro building at sasakyan dito. Kaya nga par, nasusuffocate na rin ako dito sa syudad eh. O paano? Dating gawi. Pagpapaalam kita kina tita, tapos ikaw naman, ipagpaalam mo ako kina mama at papa. O sige, cool. Pero matanong ko lang par, bakasyon ba talaga yung punta mo ron o may ibang rason? Tinatanong pa ba yan? Siyempre oo. Ano pa bang ibang rason yung sinasabi mo? Wala lang. Naalala ko lang kasi yung childhood friend mo na lagi mo kinukwento sa akin dati. Ano nga bang pangalan nun? Mary? Sino nga ba yun? Si Melody. Sus, hindi no. Magbabakasyon lang tayo doon kasi gusto kong dalawin si Lolo. Tapos para na rin makapag nature tripping tayo. Di ba, yun naman talaga yung plano? Ako, oo. Pero ikaw, hindi ako sure doon. Anong hindi sure? Sure yun, ugok. Anong ugok? Sinong ugok? Sa pagkakaalam ko kasi, ikaw yung ugok. Bano? Di ako na. At least, gwapo ko.
Ano? Hindi mo naman mapapakain yung magiging pamilya mo kapag puro kagwapuhan lang yung paandarin mo. Sama mo rin ng utak minsan. Ay nako, oo na lang David. Nang sumunod na araw nga, ipinagpaalam namin ang isa't isa sa mga magulang namin. At tulad nga ng inaasahan, pinayagan naman nila kami. Bus lang naman kasi ang sasakyan at mula sa norte, pasur lang ang biyahe. Bale mga 8 oras na biyahe rin yon mula sa bayan namin. Mag-aalas 4 na noon ng hapon nang makarating kami sa bukana ng baryo ni na Lolo Paquito. Abay, totoo nga par. Ang ganda dito ah. Puro berde pa yung makikita tapos sariwa pa yung hangin. Hanip. O di ba? Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo dito eh. Ay, sarap talaga ng hangin kapag ganito, no? Hindi puro usok yung nalalanghap. Oo nga par. Siya. Malayo pa ba yung kina Lolo Paquito? Medyo. Mga 15 minutos yata na lakaran. Ano? Malayo naman nun. Wala bang tricycle dito? Ang alikabok pa sa daanan, no? Ikaw talaga, napaka-reklamador mo. Bibira lang yung tricycle dito. Lumakad ka na lang para makarating na tayo doon. Doon ka lang bumangin ng pahinga. Huwag dito kasi mainit po, oh. Tapos maliliit pa itong mga tubo. Wala tayong mapagsisilungan. Teka. Parang tunog ng motor yan, para. Uy, oo nga, no? Teka, ayun, no? Para, timing. Tricycle yun, no? Kaso may sakay na 2 babae. May mga karga din sa likod, oh. Nako. Mukhang hindi rin tayo makakasabay dyan. Di doon tayo sa bubong. Loko, mainit kaya. Mamaya magmukha pa tayo inihaw niyan. Abay ayaw mo nun? Magmumukha kang masarap. Aba, ako oo. Pero ikaw, duda ako par. Abay buwisit na to. Alam mo ikaw, wala na sa lugar yung panlalait mo sa akin ha. You're hurting my feelings, you know. Pa-English ka pa dyan ha. Tsaka nung wala sa lugar. Nasa lugar kaya ako. Nasa gilid pa nga ng daan eh. Anthony? Manong saglit nga lang po. Baka kailangan nila ng masasakyan eh. Melody? Aba, tignan mo nga naman yung pagkakataon no. Abay kararating lang namin pero nagkita tayo kaagad. Oo nga eh. O siya sasakay ba kayo? Pwede pa naman siguro kayo dito. Yung isa dun sa likod ng driver tapos yung isa naman dito na lang sa side wheel. O sige, ako na dito sa side wheel. David, doon ka na sa likod ng driver. Sigurado ka ba? Medyo maliit yung upuan dyan, baka mahulog ka. Dati pa naman ako nahulog sa iyo eh. Ha? May sinasabi ka ba? Baka binibenta mo na ako dyan ha? Hindi, wala yun. Ang sabi ko okay na ako dito. Saka, ba't naman kita ibibenta? Akin ka na lang, no? Nakangiti ako noon habang nakaupo sa maliit na upuan sa side wheel. Pero hindi ko na yun alintana dahil katabi ko naman si Melody. Pero sa kamalas-malasan, kung kailang malapit na kami sa bahay ni na Lolo Paquito, saka naman bumuhos ang ulan. Nakakapagtaka nga kasi maaliwalas naman ang kalangitan. Pero bigla na lang kumulimlim at umulan. Yun tuloy, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Melody. Pagkabigay ko kasi ng bayad sa driver, agad na akong pumasok sa bakuran ng bahay ni Lolo para sumilong. Ganon din si David. Pero halos kalahati lang ng katawan niya ang nabasa at sa ibabang parte lang yon. Habang ako naman, parang naligo talaga. Kainis, kapag minamalas ka nga naman umulan pa talaga. Ala patay, nabasa yung cellphone ko. Buti yung akin, nilagay ko sa gitna ng mga damit ko. #safe na talaga ako. Ilubog mo na lang yan mamaya sa bigasan para matuyo. Ha? Paano naman matutuyo yun doon? Saka legit ba yun? Baka mamaya hindi pa umandar tong cellphone ko ha. Ito naman nagsasuggest na nga tapos kasalanan ko pa. Grabe ka naman par, wala ka talagang awa. Syempre, mahal kaya to. Ayoko namang magpabili ulit kay mama
Anthony Apo, ikaw na ba yan? Lolo Pangit, aray! Bakit naman po may pagbatok, Lo? Imbis na yakapin mo ko, babatukan mo pa talaga ako? Sinabi na kasing Lolo Kit ang tawag mo sa akin at hindi pa Kito. Napaghahalata ang matanda na ako sa pangalan na yun eh. Bakit naman? Matanda ka naman po. Aray ko naman, Lo! Masakit naman po. Ano ba naman yan? Kararating ko pa nga lang kutos agad yung inabot ko sa inyo. Sumasagot ka pa eh. O siya, sino ba tong tisoy na kasama mo? Tisoy ho? Yang bansot na yan? Seryoso kayo? Isa pa Anthony ha, yang bibig mo. Matuto ka ipreno at baka masampal ko yan. Sorry na ho, Lo. Si David po yan. Siya po yung best friend ko. Magandang hapon po, Lolo Kit. Kaawaan ka ng Diyos, Apo. O tignan mo tong kaibigan mo. Nagmano pa sa akin. Best friend mo ba talaga tong apo ko ha, David? Ang layo ng ugali niyo sa isa't isa eh. Lolo naman, para namang sinabi niyong bad influence akong klase ng kaibigan. Abay, kung nagtitino ka sana, di maganda. Kaso napakatabil ng dila mo. O siya, halina kayo dito sa loob at baka pagbihis na kayo. Ipagtitimpla ko na kayo ng taho. Taho, Lo? Marunong po kayo gumawa nun? Abay, syempre naman. Isang sangkap lang naman yung kailangan sa paggawa nun. Tapos pakukuluan lang. Talaga ho? O sige ho, gusto ko po niyan. Sure ka ba talaga ha? Baka pagsisihan mo yan ha? Ayaw pa naman ni Lolo na hindi umiinom ng ginagawa niya. Lo, gatas mo sa akin. Abay, syempre naman iinumin ko yun. Gawa yan ni Lolo Kit eh. Siguraduhin mo lang ha. Baka magsisi ka mamaya kapag natikman mo yung taho niya. O siya, magbihis na nga muna tayo. Nilalamig na ako eh. Walang yan naman kasi bakit ngayon pa umulan. Oo nga, wrong timing yata yung bakasyon natin par. Naiiling na lang akong pumasok sa banyo saka nagbihis. Si David naman, sa kwarto na dumiretso dahil pantalon lang niya naman ang nabasa. At sakto namang paglabas ko sa banyo, tapos na ring magpakulo si Lolo ng specialty niyang taho. Oh, Apo, eto ang mga inumin ninyo. Abay, nasan na si Tisoy? David po kasi yung pangalan niya, Lolo. Sa Tisoy ang gusto ko itawag sa kanya may magagawa ka ba? Ayan na pala siya. Iyo, tara dito. Inumin mo na itong taho habang mainit-init pa. Specialty ko ito. Hala, taho po ba talaga yan? Parang hindi naman Lolo kita. Yan yung taho. Pinakulo ang luya. Sa labat. Taho ang tawag niyan dito sa probinsya. Abay, loko-loko ka. Ba't hindi mo naman sinabi sa akin? Akala ko pa naman taho, as in taho, yung gawa sa soya. Tapos may halong sago at arnibal. Oh, bakit? Sabi mo di ba inumin mo kasi gawa ni Lolo? Bakit Tisoy? Hindi ka ba umiinom na sa labat? Abay, pampaganda yan ng boses. Subukan mo. Kung gusto mo, lagyan mo pa ng honey. Meron din dyan. Wala nang nagawa noon si David kundi inumin ang ginawa ni Lolo Kit. Tawang-tawa pa ako noon sa reaksyon niya habang siya naman, sinasamaan lang ako ng tingin. Hanggang maggabi noon ay wala pa ring patid ang pag-ulan. Nabalitaan na lang namin sa radyo na may namumuong low pressure at natsyempohan naman na nasa probinsya pa namin ang sentro nito. Ano ba naman yan? Mukhang babagyo pa yata. Huy, huwag ka nga dyan. Low pressure pa lang yan, no? Saka summer ngayon, hindi pwedeng bumagyo. Sa sitwasyon ng mundo natin ngayon, hindi malabo yun, par. Hindi nga yan, ang kulit mo. O sige, pustahan tayo. Bukas titila na yan. Aba, yan tayo eh. Dinadaan na naman sa pustahan. Mukhang pera ka talaga, Antonio. Pero sige, call ako. Bano, alam mo kung pera ka dyan? Hindi, no? Kapag nanalo ako sa pustahan, magiging alipin kita ng isang buong araw, ha? Aba, kung alam ang sigurado ka na titila talaga yung ulan, ha? O sige,
Wala ko. Hindi kita uurungan, no? Kapag bukas, mas lumakas pa yung ulan. Liligawan ko si Melody, ha? Aba, par. Wala namang ganyanan. Bakit kailangan pa na isama si Melody sa usapan? Alam ko namang inaasar lang ako no ni David. Alam niya kasing childhood crush ko talaga si Melody. Pero nainis pa rin ako sa kanya dahil baka totohanin niya ang binabalak niya. Kinabukasan naman, nagising akong dismayado. Umuulan pa rin kasi pero hindi na ganun kalakas kumpara kahapon. O paano ba yan, par? Panalo ko. No hard feelings, ha? Ikaw yung nagpasimuno nito, eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Duda naman ako na papansinin ka nun, eh. Mapili yun sa lalaki, no? Gusto nun gwapo. Malamistiso tapos matangkad. Eh di parang sinabi mo na rin na ikaw yung gusto niya. Lah, wala akong sinasabi, no? Pero bahala ka. Malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. O sige, sabi mo eh. Pero par, tignan mo, umuulan pero may araw. Oo nga, no? Alam mo ba, sabi nila kapag ganyan, may kinakasal daw na tikbalang? Tikbalang? Sa comics lang yun, ah. Kapapanood mo yan ng Pedro Penduko dati, eh. Aba, huwag niyong pagtawanan yung mga sinasabi sa ni Anthony Tisoy. Hindi mo ba alam totoo yung mga tikbalang? Elo, wala pa namang nakakapagpatunay na totoo sila. Kaya nga po sila tinawag na mythical creatures, eh. Kasi walang proof, myth lang. Alamat, para bang kwentong bayan. Abay, maniwala ka, Apo. Totoo sila. Wala namang kakaalat na ganyang paniniwala kung hindi sila totoo, hindi ba? Kung walang nakakakita, walang magkukwento tungkol sa kanila. O siya, maiwan ko muna kayo, ah. May bibilin lang ako sa bayan. Kain at tulog lang ang ginawa namin buong maghapon noon. Dahil wala namang signal ang mga cellphone namin. Kapag kasi ganong maulan, nawawalan talaga ng signal sa lugar. Dahil nga nasa liblib na ang baryo na yon. Kinagabihan naman, hindi ako dalawin ng antok. Kaya naman nang bumangon si David para magbanyo, nabuo ang isang pilyong plano sa isipan ko. Nasa labas kasi ng bahay ang banyo noon, kaya naman sinundan ko siya at inabangan. Nang bumukas ang pinto ng banyo, agad kong pinaandar ang flashlight ng cellphone ko at inilagay ang ilaw noon sa ilalim ng mukha ko at saka siya ginulat. Aswang! Maliglo, tikbalang! Hoy, ang OA naman nito. Kala ko ba hindi ka naniniwala sa kanila? Mga mythical creatures sila, di ba? Oh, bakit ngayon takot na takot ka? Banong ka pala eh. Sino bang lasa na matinong pag-iisip ang mananakot ng 10 oras ng gabi? Paano pala kung may sakit ako sa puso? Di inatake na ako. Sorry na. Pero kung nakita mo yung itsura mo, siguradong matatawa ka rin. Teka. Ano yung naamoy ko? Parang ang panghino na. Aba, ewan ko. Pero nang itutok ko ang ilaw sa kanya, napansin kong basa ang shorts niya. Hindi ko tuloy napigilang muling mapahagalpak sa tawa. At saka naman sumilip si Lolo sa pinto at tinutukan kami ng flashlight. Anthony! David! Anong ginagawa niyo dyan? Kita niyong gabi na! Bilisan niyo na! Pumasok na kayo rito! O Polo, nagbanyo lang po si David. Sinamahan ko lang ho. Teka! Bakit basa yung shorts mo, iyo? Huwag mo sabihin na ihi ka sa salawal mo. Paano po kasi, Lolo? Tinakot po ako nitong magaling yung apo. Sorry na. Sinubukan ko lang naman kung matatakot ka eh. Kasi nga, di ba? Hindi ka naniniwala sa mga aswang? Abay, ikaw yata yung narinig ko sumisigaw kanina. Naiwan mo yata yung tapang mo sa banyo. Napakamot na lang ng ulo niya si David. Pero bago kami matulog, humingi muna ako ng pasensya sa kanya.
Alam ko kasing mali rin talaga ang ginawa kong pananakot. At nang sumunod na araw, nagising na lamang ako dahil sa malakas na tilaok ng manok. Napabalikwas ako agad at napabangon nang mapagtantong tumila na ang ulan. Ibig sabihin lang nun, matutuloy na ang plano naming camping sa bundok. Sinabi naman namin yun kay Lolo Kit habang kumakain kami ng pananghalian. Huwag niyo nang balakin tumuloy sa bundok mga apo. Delikado doon. Kahapon lang sa bayan, narinig ko yung usap-usapan na marami nagsisiwalaan ng mga kalalakihan doon. Doon sa kalapit na baryo. Mga binata. Tapos kinabukasan, madaratnan na nasa talahiban o nasa kakahuyan. Wala na mga buhay. Abay, nakakabahala na talaga ang panahon ngayon. Grabe naman po yun, Lo. Hindi po kaya nag-a-addict yung mga binatang yun? Baka naman mga drug pusher yun na gustong tumiwalag kaya pinapapatay. Hindi ko rin alam, Apo. Maaaring tama ang hinala mo. Pero mas malakas kasi ang kutob ko na aswang ang may gawa nun. Po? Oh, par. Hinay-hinay lang kasi sa pagkain. Hindi ka naman maubusan dito eh. Oh, itong tubig oh. Sarap na sarap ka sa luto ni Lolo ah. Salamat par. Pero tunay ba, Lolo Kit? Aswang yung may gawa nun? Hindi naman po yata totoo yung mga aswang eh. Ang alam ko po, kwentong bayan lang yun kagaya ng mga malignot engkanto. Kailan ka pa ba maniniwala, Apo? Kung ikaw na yung nabiktima ng nilalang na yon? Abay, maniwala ka. Kasi ako mismo, nakakita na ako nun at nakalaban ko pa. Nakalaban mo po? Ano ka po ba? Superhero? Astig mo naman, Lo. Anong superhero? Albularyo yan si Lolo, no? Albularyo ako. Pero yung tatay ko, manunugis na mga aswang. Tinuruan niya ako kung paano makipaglaban sa mga nilalang sa dilim. Kaya naman kahit albularyo ako nagagawa ko makipaglaban sa mga aswang na yon. Albularyo ka po talaga, Lo? Parang hindi naman po eh. Kasi sa pagkakaalam ko, yung mga albularyo hindi maporma. Ikaw, Lo, para ka lang may kadit eh. Oh, tapos mapagbiro ka pa. Di ba yung mga albularyo seryoso yun? Loko, syempre iba-iba yung ugali ng mga albularyo kasi iba-ibang tao sila. Siya nga pala, Lo, pina-autopsy na ba nila yung bangkay? Saka nawawala rin ho ba yung mga laman loob nila? Hindi ko alam, Apo. Ang nasagap ko lang halos lahat daw ng mga nawawalan lalaki nakita na may kasamang isang magandang babae bago sila nawala. Tapos yung mga na-recover na bangkay natuyot na. Aba, hanip pa. Baka naman po namatay dahil sa sarap, hindi dahil sa kagagawan ng mga aswang. Dahil sa kagustuhan nila makapunta sa langit. Kaya yun, sumalangit na ng literal. Ewan ko nga lang kung sa langit talaga yung bagsak nila. Loko-loko talagang bata ka. May nalalaman ka pag ganyan 18 ka pa lang Gusto mo bang isumbong kita sa mga magulang mo? Baka naman po sadyang minalas lang talaga sila. Kung yung sinasabi nilang magandang babae ang kasama nila bago mamatay, ibig sabihin po ba nun, yung babaeng yun yung hinihinalang pumatay sa kanila? Mismo nga po. At ito ang tatandaan nyo palagi. Hindi lahat ng bagay na kaaya-aya sa mga paningin nyo mabuti na. Minsan, inaakit lang nila kayo para mahulog sa mga patibong nila. Lo, wala pa naman pong pruweba na totoo yung mga sinasabi nila. Oo nga naman po, Lo. Saka ganun naman po talaga yung mga kabataan ngayon Kung sino yung pasado sa standards nila, yun lang yung pinapansin nila. Saka paano po pala kung nagkataong magandang babae lang talaga yung kakilala ng mga lalaking yun? Tapos inosente naman pala sila. Di kawawa naman yung babaeng na pagbintangan. Ay nako, ang dami mo talagang rason, Anthony. O sige na, ipagpalagay na natin nagkataon nga lang yon. Pero mas maiging nag-iingat kayo. Kaya nga sundin nyo na lang yung sinasabi ko dahil para sa inyo rin naman yon.
Pero lo, kaya nga po kami dito nagbakasyon kasi gusto namin mag-camping sa bundok eh. Sayang naman po kung hindi rin namin yun mapupuntahan at hindi kami matutuloy. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Kit dahil sa sinabi ko. Alam niya kasing magpupumilit pa rin ako kahit sabihin niyang wag naming gawin. Ganun po kasi katigas ang ulo ko noon. Kahit na hindi naman nalingid sa kaalaman ko ang tungkol sa mga nilalang ng dilim. Nang sumapit ang hapon, inaya ko si David na mamasyal muna at para na rin sumagap ng signal. Pahirapan kasi talaga ang paghahanap ng signal sa baryo na yon. Lo, maglilibot-libot po muna kami. Nakakaburyo na kasi dito eh. Ilang araw na kami nakatenga dito sa loob ng bahay dahil sa ulan. O siya, sige. Basta't mag-ingat kayo. At kung maaari, umiiwas kayo sa mga hindi nyo kakilala. Lalo na sa mga magagandang dalaga. O sige holo. Hay nako, sayang naman. Minsan na nga lang makakita ng mga babaeng ala Maria Clara sa ganda tapos kailangan pang iwasan. Aba, kung makapagsalita ka parang walang maganda sa syudad ah. Meron naman. Kaso iba pa rin yung ganda ng mga probinsyana. Aminin mo. Oo na. Pero yari ka dyan par. Baka mamaya hindi mo alam, aswang na pala yung nilalandi mo. Loko, nilalandi talaga? Hindi ba pwedeng makikipagkilala lang? Teka, di ba si Melody yun? Uy, oo nga, si Melody nga yun ah. Tsaka may kasama siyang matanda oh. Tara par, tulungan natin. Mukhang mabibigat yung mga dala nilang bayong. Oh, Anthony, kayo pala. Naglilibot-libot lang kami. Alam mo na, matagal na kasi ako hindi nakakapagbakasyon dito eh. Magandang hapon po pala, Lola. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyo, mga iho. Napansin ho lang namin na ang dami nyo palang bitbit. Siya nga pala, tulungan na namin kayo dyan. Mukhang mabibigat yan dala nyo eh. Oo nga eh. Mga kalabasa kasi tsaka upo tong dala ni Lola Perla. Galing siya sa kabilang bayan sa mga kamag-anak niya. Tinulungan ko lang din siya kasi walang tricycle eh. Alam mo naman, matumal yung mga tricycle na dumadaan dito kasi nga liblib na. Napakabait naman pala ng mga binatang ito, iha. Abay pare-pareho kayong mababait. Naway pagpalain kayo ng Panginoon. Naku Lola, maliit na bagay lang po yun. O siya, akin na po tong dalawang bayong nyo. Aba, puro gulay pala to ah. Par, ikaw na pala dun sa isa pang bayong. Hi Melody. Akin na pala yung dala mo. Gulay din ba yan? Uy, ikaw si David, di ba? Tama? Oo. Naks naman, naalala mo yung pangalan ko. Syempre, hindi naman makakalimutin niya si Melody. Valedictorian kaya yan no elementary. Naku naman Anthony, pinangangalandakan mo pa eh. Isang section lang naman kasi yung meron kami noon. Kahit na ba? At least, ikaw pa rin yung pinakamatalino sa klase nyo. Lola, saan po pala kayo nakatira? Doon lang din ba kila Melody? Ay hindi iho. Doon pa ako sa may bandang baba ng bundok. Po? Gubat na po yung baba ng bundok ah. Sino naman po yung kasama nyo doon? Ako na lang ang mag-isang nakatira doon, apo. Nung isang taon lang kasi pumanaw ang asawa ko. Kaya nga kapag may mga dala tong si Lola Perla tuwing dadaan sa bahay, hinahatid ko na. Minsan kasi wala rin siyang pamasahe. Kasi nga mag-isa na lang siyang namumuhay. Pagbebenta na lang ng mga gulay yung ikinabubuhay niya. Kawawa nga eh. Yung mga anak nyo, Lola, nasa na ho sila? Hindi kami nabiyayaan ng anak ng asawa kong si Damian. Simula nung makunan ako sa panganay ko at pangalawa naming anak hindi na nasundan yon. Hindi naman namin magawang magpatingin sa mga doktor dahil nga kapos kami sa pera. At bukod pa dun malayo ang mga ospital dito. Nakakalungkot naman po yung buhay niyo, Lola Perla. Kasi hindi niyo naman lang naranasan magkaroon ng anak.
Wala tuloy kayong kasama ngayon na wala na yung asawa nyo. Wala na tayong magagawa dyan. Alam mo kasi, ang mga anak biyaya yan galing sa may kapal. Kaya naman wala tayong magagawa kung hindi ibibigay sa atin. Nang makita kami ni Lolo Kit na dumaraan sa bahay, nakita ko kung paano siya tumingin kay Lola Perla. Parang may kung anong laman yon na hindi ko maintindihan. Wala naman siyang sinabi kaya naman sumenyas lang ako noon na ihahatid namin ang matanda. At nang makalampas naman kami sa bahay, nakasalubong namin si Aling Tess. Tumigil kami sandali pero si Lola Perla ay patuloy lang sa paglalakad. Oh, Anthony Iho! Ikaw na ba yan? Abay, ang laki mo na! Ang pogi-pogi mo na tapos ang bango-bango mo pa! Oho, Aling Tess. Pero hindi naman po ako nagpabango ah. Ay nako, mas maganda nga yun, Iho. May mga babae kasi na hindi naman mahilig sa mga matatapang na pabango. Lalo na yung mga probinsyana. Ay nako, tiyak ko maraming babae ang magkakandara pa sa iyo sa syudad. Si Aling Tess naman talaga oh. Hindi naman ho. Para naman ako artista niyan sa sinasabi niyo eh. Artistahin naman talaga ang tindig at itsura mo ah. Teka, kailan ka lang ba nakauwi? Bali nung nakaraang araw lang ho. 3 araw po kami dito. Di lang kami nakakalabas kasi naulan eh. Siya nga po pala, itong kaibigan ko si David. Magandang hapon po. Ay magandang hapon din, Iho. Oh, kasama niyo rin pala itong si Melody. Isa rin to sa mga pinakamaganda dito sa baryo eh. Alam mo, Anthony Iho, bagay na bagay talaga kayong dalawa. Sigurado ako magiging magaganda at pogi ang mga magiging supling ninyo pag nagkataon. Kimingiti lang ang isinagot ni Melody saka nagpaalam na para sabayan si Lola Perla sa paglalakad. At nang makalayo na si Melody kasama si Lola Perla, saka naman nagsalita si Aling Tess. Seryoso ang mukha nito na siya namang nagpatindig sa mga balahibo ko. Maalinsangan nung mga oras na yon. Pero ako, pinagpapawisan ng malamig sa hindi ko malamang dahilan. Kayong dalawa ha? Huwag kayong masyadong magdididikit sa matandang yon. Hindi ba din nyo nababalitaan yung mga bali-balita? Yung mga tungkol sa namamatay na binata sa kabilang baryo? Yun na nga rin yung pinag-uusapan namin nila Lolo Kit kanina, Aling Tess eh. Ganun ba? Abay mabuti. Pero kung hindi ninyo alam, aswang yung matandang yan. Kaya kung ako sa inyo, abay mag-iingat kayo. Mga binata pa man din kayo. Lalo ka na, Anthony. Ang bango mo pa naman. Sabi ng mga taga-kabilang baryo yan daw ang kalinitang binibiktima ng aswang na yon. Uy, huwag kang tumawa, David. Hindi naman po yata, Aling Tess. Katunayan nga po niyan, mabait nga po si Lola Perla eh. Abay, huwag kayong magpapaloko sa kanila, Iho. Malay ba natin kung kinukuha lang niya ng loob ninyo para hindi nyo siya paghinalaan? Pero basta, binalaan ko na kayo ha? O siya na, mauuna na ako at baka gabihin na ako. Bibili pa kasi ako ng ulam sa bayan. O sige ho, mag-ingat po kayo. Ano raw par? Aswang? Abay, isa rin pala si Aling Tess na naniniwala sa ganon. Bakit ba kapag taga-probinsya paniwalain sa mga aswang? Kasi parte na yun ang paniniwala nila. Wala na tayong magagawa doon. Gaya ng wala na akong magagawa kung ayaw mo maniwala na may aswang talaga. Alam mo ba par, yung mga nagiging biktima ng mga aswang, yun yung mga hindi naniniwala madalas sa kanila. Aba, nananakot ka ba par? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi no. Ano akala mo sa akin, duwag? Ay nako, tira na nga lang. Tsaka ayun no, ayun si Melody oh. Mga 10 minuto rin ang ginugol namin sa paglalakad bago marating ang bahay ni Lola Perla. Totoo ngang malapit na yon sa paanan ng bundok. Iginala ko pa ang paningin ko sa kabuuan ng lugar.
Hindi kalakihan ng bahay ni Lola Perla at gawa lang yon sa kawayan at nipa. Sa tabi naman nito, may isang malaking puno ng balete na may malalagong mga dahon. At nang umihip ang banayad na hangin, agad ding nanindig ang mga balahibo ko. Para kasing may mga matang nakamasid sa amin, kahit na wala naman akong nakikitang kahit na ano sa paligid. Uy, par, yung dala mong bayong ipasok mo sa bahay ni Lola Perla. Tsaka bakit ka nakatulala dyan? Ano ba tinitignan mo? Ha? Wala yon. Maraming salamat ulit mga apo. Gusto nyo ba munang pumasok? Ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Wala nga lang akong yelo dito at hindi abot ng linya ng kuryente itong bahay ko. Pero malamig ang tubig ko na galing sa banga. O sige po Lola, uhaw na rin po ako eh. Ang haba rin ng nilakad natin. Kayo ba Anthony? Gusto niyo rin ba ng tubig? Hindi na Melody. Maraming salamat din po Lola Perla. Ayos na ho kami. Ha? Grabe ka naman par. Ang tibay mo ah. Pero ako, iinom ako. Nauuhaw na rin ako eh. Nanunuyo na tong lalamunan ko kanina pa. Ang init pa naman. Uy par, ano ka ba? Hindi natin kakilala yung matandang yan. Huwag ka basta-basta makikinom sa bahay ng iba. Lalo na't hindi mo pa sila lubos na kilala. Ano ka ba par? Harmless naman yata yan si Lola eh. Kita mo nga oh. Kahit si Melody nakikiinom. Bakit ako pinipigilan mo? Tsaka huy par, sinasabi ko sa'yo, hindi tayo talo ah. Gago. Sino ba may sabi sa'yong may gusto ako sa'yo? Baya ka nga sa balat mo. Lalaki din ako no. Pero wala naman ako magagawa para pigilan siya. Saka nakakahiya naman pigilan siya. Siya naman yung masigit na nakakakilala sa matanda. Yun na nga pare. Kung may tiwala siya kay Lola Perla, bakit ikaw hindi? Ibig sabihin ba nun, tanggap mo kung sakaling aswang nga si Lola at nahawaan na si Melody? Di ibig sabihin lang nun, hindi tayo ligtas sa dalawang to, par. David, sabi mo iinom ka, di ba? Eto. Salamat Melody. Palihim na lang akong napahilamos sa mukha ko nang inumin nga ni David ang tubig na bigay ni Melody. Ako kasi, kahit uhaw na ako, hindi ko talaga ugaling makiinom sa bahay ng iba. Yun kasi ang turo sa akin ni Lolo, kaya nadala ko na rin hanggang sa paglaki ko. Uuwi na ba kayo? O eto, magdala kayo ng kalabasa at upo. Pasasalamat ko na rin yan sa inyo dahil sa paghatid ninyo sa akin. Pasensya na kayo ha, at ito lang ang maibibigay ko. Wala kasi akong pera na ipambabayad sa inyo. O siya eto, kunin nyo na. Naku Lola, kahit nga wag nyo na po kaming bigyan, ayos lang po yun. Hindi naman po kami humihingi ng kapalit sa pagtulong namin. Kusang loob po namin ginawa yun, kaya wag po kayong mag-alala. Kahit na iha, nakakahiya naman sa inyo kung pauuwiin ko kayong walang dala. Lalo na ikaw iha. At saka ang mga kabataang katulad ninyo, abay iilan na lang. Kung ibang bata siguro ang nakakita sa akin nung ang tutulungan nila ako. Kasi alam nyo naman ang tingin nila sa akin. Akala nila isa akong aswang. Hindi po ba aray ko? Wag nyo na lang po pansinin tong kaibigan ko. KSP lang po talaga to. Pa, manahimik ka nga dyan. Tsaka yung pagiging chismoso mo, yan yung maglalagay sa atin sa panganib. Ano ba sa tingin ninyo? Kayo na lang ang humusga. Nakakapagod na rin kasing ipagtanggol ang sarili ko. Lalo na sa mga taong sarado naman ang pag-iisip. Kung ano na lang ang tingin ninyo di yun na lang. O siya, kunin na ninyo ito at umuwi na kayo. Padilim na kasi. Baka mamaya mapano pa kayo sa daan. Tapos ako pa ang sisihin ng mga magulang ninyo. Naku, salamat po dito Lola ha. Paborito ko pa naman po itong kalabasa. Itutorta ko po ito bukas. O sige ho, maraming salamat po Lola Perla. Uwi na ho kami. Mag-iingat kayo sa daan ha. Nang makalabas kami sa bakuran ng matanda,
Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Melody. Sabay pa kaming napalingon ni David sa kanya, saka saglit na nagkatinginan. Kita ko ang pagkahabag sa mukha niya para kay Lola Perla. Kawawa naman si Lola Perla, no? Nag-iisa na nga sa buhay, wala pang kakampi. Tingin sa kanya ng mga tao dito sa baryo, aswang. Wala namang ginagawa sa kanila yung matanda. Wala nga silang pruweba eh. Kaya nga may labs eh. Saka sa palagay ko, hindi naman totoo na aswang yan. Panakot lang yan ng matatanda sa mga batang gumagala kahit gabi. Hindi ka pala naniniwala sa mga aswang? Oo, hindi pa naman kasi ako nakakakita nun eh. Saka wala pang nakakapagpatunay na totoo sila. Ganun ba? Ayos lang naman yun. Pero dapat mag-ingat ka pa rin ha. Lalo na kung ganitong dadayo ka sa ibang probinsya. Kasi baka totoo ang mga yun tapos hindi mo alam. Biktima ka na pala nila. Yan na nga rin yung sinasabi ni Lolo sa kanya eh. Kaso makulit. Ipipilit talaga kung ano yung pinaniniwalaan niya. O nga pala. Salamat sa inyong dalawa ha. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka inabot na kami ni Lola ng dilim sa daan. Mabibigat kasi talaga yung mga dala niya eh. Ano ka ba, my loves? Wala yun, no? Palabiro ka rin pala, no? Cute mo. Oo, marami rin nagsasabi sa kanya nun kahit nasa Maynila pa kami. Cute naman kasi talaga to eh. Parang tuta. Ano? Anong tuta ka dyan? Grabe ka naman talaga sa akin, par. Sinasaktan mo yung damdamin ko, ah. Break na tayo. Alam nyo, cute niyang dalawa. Ang kulit nyo eh. O siya, dito na pala yung bahay namin. Mag-ingat kayo pa uwi ha. O sige. Thank you, my loves, ha. Ingat ka din. Nang makapasok na si Melody sa bahay nila, saka ko naman sinita si David. Halata kasing iniinis niya ako sa paraan ng pagtawag niya kay Melody. Pero oo, aaminin kong ume-epekto yun sa akin. May itsura naman kasi talaga si David at hindi malayong magustuhan siya ni Melody. At oo, natithreaten ako. Hoy, loko ka. Anong may loves ka dyan? Aagawan mo ba talaga ako, ha? Chill ka lang, par. Hindi ko naman maagaw yan sa'yo kung hindi siya magpapaagaw eh. Pero kung sa akin siya mahuhulog, di sorry ka na lang. Loko, ikaw mamaya ka talaga sa akin sa bahay. Ay sos, kung makabakod ka naman, akala mo sila na. Ligawan mo kasi, ang dami mo pang arte. Kung hindi ka kikilos, maunahan ka talaga ng iba. Sige ka, ikaw rin. Nasa uli yung pagsisisi. Hindi mo ko utusan, no? Ako nang bahala dun. Diskarte ko na yun. Basta't ang gawin mo, dumistansya ka at baka hindi kita matansya. Oh my gosh! Nakakatakot ka naman, papi! Ulol! Kinabukasan, inaya ko naman si David na mag-jogging. Lagi kasing masarap ang luto ni Lolo kaya naman napaparami talaga ako ng kain. Masarap din kasing langhapin ng sariwang hangin sa umaga. Saka naman namin nakasalubong si Melody kasama ang isang babae na sa tingin ko ay kaedaran lang din namin. May bitbit silang basket na may lamang mga ulam na nakasupot. Melody! Kahapon lang magkasama tayo tapos ngayon, nagkita na naman tayo. Naniniwala talaga ako sa destiny. Ano ka ba naman, par? Napakabaduy mo naman. Ano namang nakain mo? Ang aga-aga bumabanat ka. Siya nga pala, si Danica, pinsan ko. Danica, si Anthony, tsaka kaibigan niya si David. Hello sa inyo, magagandang binibini. Ay naku, napaghahalata ang bulero tong isang to ah. Bakit naman? Ayaw mo bang pinupuri ka? Siyempre, gusto. Sino bang ayaw ng pinupuri? Kaso, nakakahiya naman kasi. Aba, yung mga ganyang itsura hindi dapat yung kinakahiya, no? Oo nga naman. Teka nga pala. Ngayon ka lang nagawi dito, no? Bagong mukha ka kasi. O baka hindi lang kita kilala kasi matagal na rin ako hindi nakakapagbakasyon dito. Oo. Ngayon lang kasi ako pinayagan ng parents ko na magbakasyon dito eh.
Saka madalas kasi kami yung lumuluwas para pumunta sa kanila. Kung ganun, buti pala nakapagbakasyon ka dito. Nako, malilibang ka dito sigurado. Oo nga eh. Kaya nga sumama ako kay Melody sa paglalako nitong mga paninda ni tita. Para maging pamilyar naman ako dito sa mga lugar dito. Ang sipag niyo naman. Ano ba yung mga tinda nyo? Bibili ka ba? Mga lutong ulam to ng nanay ko. Pero meron din naman ako ditong sopas tsaka champurado. Baka gusto nyo. O sige ba, pabili ako ng sopas. Pero daanan na lang natin sa bahay yung bayad Wala kasi akong dalang pera Oo naman, sige. Ayos lang naman yun. Eto. Siya nga pala, Melody. Plano kasi namin ni David na umakyat ng bundok. Hiking tapos camping na rin. Wow, talaga ba? Naku, ayos yan Pwede ba kaming sumama? Huy, ano sasama? Hindi pwede no, bundok yun. Masukal dun, delikado. Pagagalitan kami ni tita kapag may nangyaring masama sa'yo, no? Tsaka hanggat nandito ka, cargo ka namin. Tsaka doon naman tayo sa hindi mapuno na pwesto. Doon ba sa may overlooking? Dati na kami nakapag-camping doon ni Papa, kaya sigurado akong ligtas doon. Iba nun, Anthony. Marami nang nagbago ngayon. Tsaka hindi mo alam ang kapahamakang nakaamba sa inyo doon. Dati kasama mo si Tito kaya ligtas kayo. Pero ngayon kayo-kayo lang. Hindi mo sigurado yung kaligtasan nyo. Uso naman mag-ingat, Melody. Saka sumama ka na rin kaya. The more the merrier, hindi ba? Oo nga naman, Mel. Minsan lang ako dito kaya gusto ko. Memorable naman yung magiging bakasyon ko. Ang tanong, papayagan naman kaya tayo ni nanay? Papayag yun, no? Ako magpapaalam sa kanila. Sige na kasi, Melody. Please naman. Uy, sige na. Papayag na yan. Napabuntong hininga na lamang si Melody at hindi na nakaangal sa aming tatlo. Majority wins, ika nga. Kaya noon din, nagplano na kami kaagad kung anong oras kami aalis. Nagpaalam na rin kami kay Lolo pagka-uwi namin at wala naman na rin siyang nagawa. Basta't mag-ingat kayo doon. Maging mapagmatsyag. Maging mapangahas. Matang lawin. Loko ka talaga, David. Kung talaga, puro kakalokohan. Puwera biro mga apo. Kailangan nyo talaga maging maingat. Lalo na't may gumagalang aswang ngayon. Baka mamaya mabalitaan ko na lang nakahandusay na pala kayo kung saan-saan. Lo naman, huwag naman po kayong ganyan. Ipagdasal niyo na lang po na walang masamang mangyari sa amin. Kesa naman na tinatakot niyo pa kami. Kung alam ko lang, ginagawa niyo yan para hindi na kami tumuloy. Hay nako, ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. O siya, sige na. Layas na at baka gabihin na kayo masyado sa daan. Yun salamat po, Lolo Kit. Hindi naman kami nahirapang umakyat sa bundok. Hindi naman kasi masyadong mapuno at malubak sa dinaanan namin. Halos 2 oras bago kami nakahanap ng magandang pwesto kung saan kita ang buong baryo. At lahat kami, namangha sa nasisilayang tanawin. Grabe, ang ganda pala talaga dito, no? Ang ganda ng view, Kung titingnan mula dito, sobrang liit lang pala ng baryo. Buti na lang talaga sumama tayo, Mel. Teka nga, pipicturean ko lang. I have to capture this moment para naman may mga memories akong babalikan. Oo nga Tsaka, asarap pala ng simoy ng hangin dito, no? Panigurado, sobrang lamig dito mamayang gabi. Lalo na sa madaling araw. O, diba? Nagustuhan nyo rin dito? Ayaw ko pa kasi kanina, Melody. Iniisip ko lang naman kasi yung safety ng pinsan ko. Ayoko namang ibalik siya sa mga magulang niya na kulang-kulang na yung parte ng katawan. O di naman kaya yung worst na pwedeng kahinatnan niya. Knock on wood pero wag naman sana. Ano ka ba? Siyempre hindi namin hayaang mangyari yun, no? Hanggat nandito kami ni best friend ko, poprotektahan namin kayo. Naks naman, nagpipiling superhero o nagpipiling bodyguard? Loko, o siya, mag-iihaw na nga lang tayo ng marshmallow.
Uy, sakto yan. May dala akong Graham crackers dito tsaka nips. Mamaya na kaya. Wala pa ngang bonfire eh. Tsaka itayo na muna natin tong tent. Mahirap na tong itayo mamaya kapag madilim na. Oo nga no. Siya, tara na't pagtulungan natin to para mabilis. Ay, teka nga lang. Diyan na muna kayo Iihi lang ako. Dahil sa napakagandang view to, nakalimutan ko na iihi na pala ako. Saglit lang ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halika na, sasamahan kita. Wag na, no? Diyan lang naman ako sa likod ng malaking puno. Hindi naman na ako bata para magpasama pa. Tulungan mo na lang sila sa pagtatayo ng tent. Huwag ka masyadong lalayo, Danica. Baka maligaw ka. Oo na po, tatay. Pero natapos na lang kami noon sa pagtatayo ng 2 tent. Hindi pa rin bumabalik si Danica. Nagsimula na kaming kabahan dahil baka kung napano na siya. Si Melody naman, akmang aalis na para hanapin sana si Danica. Pero pinigilan ko siya. Nakapako ang tingin ko sa likod ng malaking puno ng duhat dahil parang may nakita akong pamilyar na mukha na nakasilip doon. Sumipa ang matinding kaba sa dibdib ko dahil doon. Ano ba, Anthony? Bitawan mo nga ako. Kailangan kong hanapin yung pinsan ko. Mayayari ako nito kina tita eh. Sinasabi ko na nga ba hindi tayo ligtas dito. Sandali lang. Si Lola Perla parang nakita ko sa likod ng malaking punong yun. Ano ka ba naman, Anthony? Nakita mo namang uugod-ugod na yung matanda, di ba? Palagay mo, paano pa siya makakakyat dito sa bundok? Hindi kaya totoo yung mga bali-balitang... Ano, naaswang si Lola Perla? Ka ba naman? Pati ba naman ikaw? Alam mo, kung ayaw mo akong tulungan na hanapin si Danica, hayaan mo na lang ako. Ako maghahanap sa kanya. Huwag mo na lang akong takutin dahil hindi ako natatakot. Danica? Huy, saan ka ba galing? Bakit ang tagal mo? Oh, Melody, ba't ka sumisigaw? May nangyari ba? Nag-aaway ba kayo ni Anthony? Saglit lang akong nawala, ang dami nang naganap. Ano ba kasi nangyari? Danica! Oh, bakit? Makayakap ka naman? Parang 1 taon tayong hindi nagkita Oh, teka, umiiyak ka? Akala ko kasi kung napano ka na eh. Bakit ba kasi ang tagal mong bumalik? Saan ka ba nagpunta? Kakatapos mo lang talagang umihi. Grabe naman yung ihi na yan, parang lubid. Grabe ka naman sa lubid, pinsan. Pasensya ka na. Naligaw kasi ako eh. Ha? Paano nahaligaw? Sabi ko naman di ba huwag kang lalayo? Buti na lang at walang masamang nangyari sa'yo. Kaya nga pero alam nyo ba? Nakita ko si Lola Perla kanina. Buti na nga lang hindi niya ako nakita. Tapos nakapagtago naman ako agad. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko nga siya kanina, Mel. Para siyang may hinahanap Kinabahan nga ako. Kasi nga 'di ba, may haka-hakang isa siyang aswang. Narinig kong sinabi yun ng mga kapitbahay kaya kahit ako tuloy, natakot na rin tuloy ako sa kanya. Huwag niyo nga akong tinatakot. Imposible yung mga sinasabi niyo. Pero kung totoo man niyang sinasabi niyo na nakita niyo si Lola Perla, sigurado ako hindi siya yun. Baka may gumagaya sa kanya. Oh, ano ba yung pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso kayo Nagsisigawan pa kayo. May problema ba? Ngunit ang pag-aalala sa mga mukha namin, napalitan ng pagtataka nang bigla na lang tumawa si Danica. Hindi ko alam pero nainsulto ako sa paraan ng pagtawa niya. Itinago ko na lang ang inis ko dahil ayokong patulan ng pakikipaglaro niya. Aba, napaano ka? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Ay nako, wala. Ito kasing dalawang to, masyadong seryoso sa buhay. Kaya sinakayan ko yung trip nitong si Anthony. Kita mo naman yung mga mukha nila, di ba? Kulang na lang magyaya silang umuwi dahil sa mga sinabi ko Ano? Danica, hindi ka nakakatawa Akala mo ba magandang biro yun? Sorry naman, hindi na mauulit, okay? Pero nakakatawa kasi talaga yung mga itsura nyo, promise. Kumain na nga lang tayo. Nakakagutom na Kayo ba? Hindi pa kayo gutom? O sige par, kain na tayo.
Kakain ko na lang tong inis ko. Nakakawalang yata talaga tong babaeng to eh. Share-share na lang tayo ng baon ha. Sigurado akong pinagluto kayo ng nanay nyo ng baon nyo. Di ba, Melody? Masarap magluto ni tita eh. Hindi naman ako montra pa si Melody at kumain na rin kaming 4 ng mga baon naming pagkain. Pagkatapos naman naming kumain, nagjamming pa muna kami para mawala ang tensyon sa pagitan namin. Wala nga lang kaming gitara pero may virtual beatbox naman si David. Hanggang sa makalimutan na nga namin yung tungkol sa matanda at sa pambubuska sa amin ni Danica kanina. Maya-maya pa, naglabas na ako ng mga beer at chichirya para pulutan. Uy, umiinom ba kayo? Oo, pero konti lang. Mahina kasi yung tolerance ko sa mga alak na ganyan. Ay ako hindi, pero pasubok na nga rin. Pangit naman kung kayo-kayo lang yung umiinom, kaya sali na rin ako. O sige, pero tigisan lang kayo ni Melody ah. Uy, nice! Buti naman walang KJ sa grupo, no? Inabot ko na sa kanila ang mga beer pero napapitlag ako nang bigla akong tabihan ni Danica. Sabay kawit ng kamay niya sa braso ko. Naramdaman ko naman ang tingin ni na David at Melody sa amin. Kaya pasimple kong inalis ang pagkakakapit niya sa akin. Danica, pwede bang umusod ka na kahit kaunti? Hindi kasi ako komportable. Bakit? May girlfriend ka na ba? May magagalit ba? Ha? Wala naman. Pero kasi... Yun naman pala eh. O, edi hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Total, parehas naman tayong single eh. Hoy, Danica, halika nga dito. Mahiya ka naman kay Anthony. Oh, bakit? Nagsiselos ka ba? Ha? Hindi. Ba't naman ako magsiselos? Oh, hindi naman pala eh. Hayaan mo na lang ako, my dearest cousin. Nasa tamang edad naman na tayo, kaya okay lang yan. Hindi mo naman siguro ko isusumbong, di ba? Oo, sige. Ikaw bahala. Sige na, uuna na ako sa tent natin. Naantok na ako eh. Nalaman ko lang na may tinatago ka palang kati sa katawan. Di sana hindi na lang talaga ako pumayag na sumama tayo sa kanila. Ano yun, Mel? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, ang sarap ng hangin dito, ang presko. Inaantok tuloy ako bigla. O sige na, enjoy kayo ha. Nang makapasok na si Melody sa tent nila, marahas akong napabuga ng hangin. Hindi ko alam kung bakit parang nakaramdam ako ng disappointment ng mga oras na yon. Dahil sa mga ginawa at sinabi ni Danica. Para kasing ipinangangalandakan niya pang nilalandi niya ako. Oh, Anthony, gusto mo pa ng beer? Pagbubukas kita. Salamat pero ako na lang. Kaya ko naman eh. Pero Danica, bakit mo naman sinabi yung kay Melody? Ang alin ba? Pwede ba Danica? Hindi pa naman tayo ganun ka-close para magkaganyan ka. Tsaka huwag ka magmaang-maangan. Ano man laro mo? Hindi ako nakikipaglaro, Anthony. Hindi ba halata na gusto kita? Kaya nga kailangan kunin ko na yung pagkakataong to hanggat maaga pa. Ayokong maunahan, no? Tsaka ayaw mo nun? Pinaprangka na kita na gusto kita. Hindi ka na mahihirapang ligawan ako. Pasensya na, inaantok na rin ako. Kung gusto mo, si David na lang kausapin mo. Magkakasundo kayo nun. Tsaka please naman, umakto ka ng ayos. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya at agad nang pumasok sa tent namin ni David. Nahiga na ako agad nun. Pero maya-maya naman ay pumasok na rin ang kaibigan ko. Nagtaka pa ako dahil magkasalubong ang dalawa niyang kilay at padabog na isinara ang zipper ng tent. Hoy, ano ba? Hinay-hinay naman. Baka masira yung tent ko. Saka bakit ka ba nakabusangot dyan? Para kang nalugi na 1,000,000 ah. Paano ba naman kasi? Napakasama na ugali nung si Danica na yun. Akala ko pa naman mabait siya. Ang kapal naman pala ng muka. Akala mo kung sino maganda. Kalma ka lang kasi. Kalma lang.
Inhale, exhale. Alam mo par, yung mga ganyang babae, pilingera at KSP. Gandang-ganda sa sarili. Loko. Pero buti na lang hindi mo pinatulan. Ano naman makukuha ko kung papatulan ko siya? Kung tinulog ko na lang yung inis ko, di sana may makukuha pa akong muta bukas. Oo nga naman. O siya, sige na. Itulog mo na yan at baka sakaling makabawi ka pa sa panaginip. Baka doon makahanap ka ng magandang bebot. Ayoko. Gusto ko yung totoo. Si Melody na lang kaya. Ulol. Hanap ka na lang na iyon, no? Aray naman. Makabato naman to ng flashlight. Masakit to, ah. Muntik na tumamas ang uso ko. Paano? Ang ingay mo kasi. Matulog na nga lang tayo. Medyo nahilo na ako tsaka bakit parang kinikilig ka pa dyan? Teka. Dijingle muna ako. Pagkasabi naman nun ni David, agad na siyang lumabas ng tent. Ako naman, nahiga na saka pumikit dahil nahihilo na talaga ako. Hindi naman kasi talaga ako umiinom, kaya tinamaan ako kaagad kahit 2 beer lang naman ang nainom ko. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa pagyugyog ng kung sino sa balikat ko. Ano ba? Anthony, gumising ka dyan, bilisan mo. Teka, bakit ba? Si Danica nawawala na naman. Si David ba, nasan? Ha? Nandito. Hala, nasan yun? Teka, di ko alam kung nakabalik ba siya rito kagabi. Jumingil lang siya eh. Nakatulog na rin ako dahil sa hilo. Ano? Naku naman, Anthony. Nasaan na kaya yung 2 yun? Hindi kaya magkasama sila? Ano? Posible yun. Inis nga si David sa pinsan mo eh. Ha? Kung ganun, bumangon ka na dyan. Bilisan mo na. Kailangan natin silang hanapin kaagad. Oo, teka lang. Magsusot lang ako ng isang jacket. Ang lamig eh. Bilisan mo na. Baka kung ano na nangyayari sa pinsan ko. Malalagot ako kay nanay nito tsaka kay tita eh. Pero halos galugari na namin ang buong lugar ay wala pa rin kaming nakikita. Ni bakas man lang ng 2. Naiiyak na nga nun si Melody. At kahit ako, nag-aalala na rin para sa kaibigan ko. Lalo na nang maalala ko na nakasunod sa amin si Lola Perla, na siyang hinihinalang aswang. David! Par! Par, nasaan ka na? Hoy, huwag ka nga masyadong sumigaw. Ha? Bakit? Sira ulo ka. Baka nakakalimutan mo nasa guba tayo. Melody? Melody! Danica? Buti naman nandito ka na. Saan ka ba kasi nanggaling? Pinag-alala mo ko eh. Tsaka, bakit ang dami mong sugat? Yung damit mo, punit-punit pa tapos ang dungis mo. Saan ka ba kasi nagsusuot? Melody, umalis na tayo dito. Umalis na tayo. May mga aswang. Totoong may aswang. Danica, ano ba? Pwede bang kumalma ka muna? Paano may aswang? Kahapon nung nagpaalam akong iihi ako, hindi na ako nakabalik. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na mahanap yung daan pabalik. Samantalang malapit lang naman yung pinuntahan ko, di ba? Tapos may isang nilalang na umatake sa akin. Nakakatakot yung itsura niya, Melody. Sigurado ako aswang siya. Kaya pala parang may mali. Kung ganun, baka totoo nga yung sabi na iba. Baka aswang nga si Lola Perla. Di ba't nakita ko siya kahapon na umaaligid sa campsite natin? Baka nililin lang ka lang ng paningin mo, Anthony. Hindi porkit may nakita kang matanda si Lola Perla na kaagad yun. Hindi mo nga nalapitan yung matandang sinasabi mo. Kaya paano mo nasisigurong si Lola Perla nga yun? Hindi na lang ako umimik. Bagkus ay lumakad na lang pabalik sa campsite. Kailangan kong makauwi kaagad para humingi ng tulong kay Lolo Kit. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin para mahanap si David. Magkasabay kaming bumaba sa bundok at laking pasasalamat namin na nakauwi kami ng ligtas. Oh, Apo!
kamusta naman yung camping ninyo? Saka nasan si Tisoy? Yun na nga po, Lo eh. Kailangan ko po ng tulong nyo. Si David po kasi nawawala. Ano ka mo? Si David? Nawawala? Bakit nagkahiwalay ba kayo? Hindi ko rin po alam, Lo eh. Kanina umaga ginising ako ni Melody kasi nawawala si Danica. Tapos noon ko lang din napansin na nawala na rin si David sa tabi ko, Lo. Lo, tulungan niyo naman po ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Si Danica, nasaan yon? Nakita na po namin siya. Kaso marami ho siyang galos. Tapos sabi pa niya naligaw siya kahapon. Tapos hindi niya nagawang makabalik sa amin kaagad dahil may sumalakay sa kanyang aswang. Pero Lo, may kasama kaming babae kagabi na kamukha-kamukha ni Danica. Kaya hindi kami naghinala na hindi na pala siya nakabalik. Nalintikan na. Nilinlang kayo ng aswang. Sinasabi ko na nga ba't aatake rin yung aswang na yun dito? Hindi kasi kayo nakinig sa akin eh. Ayaw ninyo magpaawat. Kaya ayan, yan yung napala ninyo. Lo, saka nyo na ho kami sermonan. Kailangan namin mahanap si David bago pa may mangyari masama sa kanya. O siya, ikuha mo ng damit ang kaibigan mo. Hinapagrumihan niya na. Ihanda ko lang yung gagamitin ko para sa pagtatawas. Nagsagawa nga si Lolo ng pagtatawas. Gamit ang isang plangganitang may tubig. Isinawsaw niya roon ang damit ni David sa kapinigaan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na kaputol ng kandila at inilagay yon sa kutsara. Tinunaw niya yon habang umuusal ng orasyon. Pagkatapos ay ipinatak niya yon sa plangganita. Ilang sandali lang ay may lumabas na roon na porma at kinuha yun ni Lolo. Lo, ano po nakikita nyo? Isang babae ang kumuha kay Tisoy Apo. Kumpirmado na siya yung nambibiktima sa kabilang baryo. Isang mandarangkal. Ho? Mandarangkal ho? Ano ho yun? Ang mandarangkal ay uri ng aswang na nagaan yung magandang babae upang mangakit ng mga lalaking mabibiktima niya. Minsan, nagagawa niya pang makipagtalik sa mga ito at saka papatayin ng mga biktima sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo nito hanggang sa matuyot ang katawan ng biktima niya. Mabango para sa kanila ang dugo ng isang lalaking walang karanasan. Kung ganun, nasa panganib ho si David, Lo. Kailangan natin siya mahanap. Hanapin natin siya, Apo. Huwag ka mag-alala. Nararamdaman ko naman yung presensya niya. Buhay pa siya. Pero kailangan natin gumawa ng plano. Kailangan mahuli natin yung mandarangkal para makuha natin si David sa lungga niya. Ano hong plano, Lo? Teka lang, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Paglabas ni Lolo sa kwarto niya ay may bitbit na siyang isang kahon na yari sa isang matibay na kahoy. Parihaba ito at may habang 2 talampakan. Inilapag niya ito sa lamesa sa kabinuksan. At mula roon ay may inilabas siyang mga patalim. Kakailanganin natin ng mga ito dahil pihadong mapapalaban tayo mamaya. Ito, Apo, hawakan mo. Isang punyal na gawa sa pilak ang talim. Kung lumapat ang pilak sa balat ng aswang, masusunog ito. Ito naman ang bala na gawa sa pilak. Hindi nila makakayanang kunin ito sa katawan nila kapag nabaon nito dahil mapapaso sila. Kaya ang mangyayari, lalalim ng lalalim ang sugat nila hanggang sa hindi na nila makayanan ng sakit at kusa na sila manghina. Ako ang gagamit nito. Pagkatapos nun ay naghanda na kami para sa gagawin naming paghahanap sa aswang at sa lungga nito. Inilagay ko ang tinunaw na asin, katas ng bawang at kalamansi sa isang sprayer. Naglagay din ako ng ilang piraso ng bawang sa bulsa ko. Hinintay lang namin na gumabi bago kami umalis. Pero isang pamilyar na tinig ang umagaw sa pansin ko. Anthony? Anthony! Melody? Oh, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Alam mo naman delikado nang lumabas kapag gabi, di ba? Tulungan mo ko, Anthony. Si Danica. Bakit? Ano ba nangyari kay Danica?
Nawawala siya ulit eh. Pakiusap naman, tulungan mo ko. Samahan mo ko hanapin siya. Apo, huwag ka sumama sa kanya. Hindi yan si Melody. Ano pa ba sinasabi niyo, Lolo Kit? Huwag ka magpanggap, aswang ka. Ipakita mo ang tunay mo, anyo! Nagulantang ako nang biglang may kung sinong nagsaboy ng asin kay Melody. Kaagad na umusok ang balat nito at nalapnos, dahilan upang maghihiyaw sa hapdi ang babae. Nalilisik ang mga mata niyang bumaling sa gawing kaliwa ko. At nang mapatingin ako doon, tumambad sa amin ang isang pamilyar na figura. Aray! Walang iyak, talagang matanda ka! Ikaw na naman! Kahit kailan talaga pakialamera ka! Lola Perla? Lumayo ka sa kanya, Anthony! Walang hiya kang aswang ka! Ginamit mo pa talaga ang anyo ni Melody para lang mabiktima mo si Anthony! Eto sa'yo! Bago pa ako makahuma sa mga nangyayari, muli na namang binato ni Lola Perla ng pangontra si Melody. Dahilan para mapahiyaw ulit ito. Nakita ko kung paano masunog ang balat ni Melody na natamaan ng mga binalatan na bawang. Nang hindi na makatiis ay unti-unti na ngang nagbago ang anyo nito. At naging isang mabalasik na nilalang. Napatakip pa ako ng tenga nang sumigaw ito. Ang malamyos na boses nito kanina ay biglang napalitan ng isang malaki at malalim na boses na animo ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Walang hiya ka, talagang matanda ka. Kahit kailan talaga panira ka sa mga plano ko. Napakarami na nang nabiktima mo. Kaya bakit pa kita palalampasin? Kung hindi kita magawang hulihin noon, sisiguraduhin ko ngayon na tuluyan ka ng mamamaalam sa mundong ibabaw. Anthony, huwag ka lang tumunganga dyan. Tulungan mo si Perla. Kunin mo yung buntot pagi. Dahil sa sigaw na yun ni Lolo, tila ba nabuhusan ako ng malamig na tubig. Agad kong kinuha ang buntot pagi, pati na din ang sprayer na may lamang likido ng tinimpla ko kaninang pangontra. Patuloy lang si Lola Perla sa pamamato ng mga bawang at asin sa aswang. Habang si Lolo Kit naman, isa-isa nang inilalagay ang mga pilak na bala sa magasin ng baril niya. Kahit kailan talaga. Mga busy talaga kayo, mga albularyo kayo. Panira kayo sa mga plano ko. Ano ho? Albularyo po kayo, Lola Perla? Manggagamot ako, pero hindi ako kasing galing ng lolo mo. Mamaya na kayong dalawa mag-usap. Anthony, daba! Huli ko nang naramdaman na nasa likod ko na pala ang aswang. Kaya naman nataranta ako at hindi agad nakagalaw. Si Lola Perla naman, agad akong pinuntahan at sabay kaming napadapa sa lupa. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw naman ang putok ng baril ni Lolo. Saka yun sinunda ng malakas na apungal ng aswang. Nang tumingin ako sa gawin nito, iniinda nito ang braso niya na tinamaan ng pilak na bala. Hayop ka, talagang matanda ka. Kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong tatapusin ko ang mga buhay ninyo. Apo, bilisan mo! Tatakas yung aswang! Hayaan mo na muna siya, Pakito. Kailangan pa natin siya para malaman kung nasaan ang lungga niya. Pero si David, baka patay niya yung kaibigan ko, lalo na't ngayon sugatan na siya. Hindi niya papatayin si David dahil ikaw ang habol niya. Pero bakit naman ho? Dahil wala ka pang karanasan sa pakikipagtalik. Ibig sabihin nun na po, magagawa pa natin iligtas si David. Hindi agad na proseso ng utak ko ang mga nalaman ko. Hindi ko tuloy napansin na pumasok pala si Lolo sa bahay. At paglabas niya, dala niya na ang punyal na pilak at isang kwintas. Ang palawit noon ay hugis bilog na gawa sa tanso. At may mga nakaukit na kung ano. Ito, isuot mo ito. Proteksyon ito upang hindi ka malapitan ng mandaranggal. Pero Lola, sabihin niyo ho, punta po ba kayo sa bundok kahapon? Nakita ko kasi kayo na umaaligid sa campsite namin eh. Oo, Apo. Ako nga yun. Pasensya ka na kung hindi kita nabalaan.
Nakuha tuloy ng mandarangkal ang kaibigan mo. Okay lang po yun, Lola. Ang mahalaga po sa akin ngayon, yung maligtas yung kaibigan ko. Tara na! Kailangan na natin magmadali at baka mapagbuntungan ng aswang si Tisoy. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng hayop na aswang na yon. Namangha ako nang ilabas ni Lolo Kit mula sa labas ng damit niya ang isang anting at pumwesto kung saan may mga tulo ng dugo ng aswang. Umusal siya ng orasyon at matapos yon ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag mula sa anting. Napangangapa ako noon sa pagkamangha nang bigla na lang itong umangat sa hangin. Tara na! Ituturo na anting na ito kung nasaan yung aswang. Dadalhin tayo nito sa lungga ng mandarangkal. Apo, ikaw gagamit nito, Punyal. Kailangan maitarak mo yan sa kanyang dibdib. Malakas ang mandarangkal dahil may lalaking birhen ang binibiktima niya. Hindi niya lang sinisipsip ang dugo ng mga ito, kundi kinakain niya rin pati ang puso nito at atay. Ginabayan nga kami ng anting papasok sa gubat. Sa baba ng bundok kami dumaan, sa may bandang gilid kung saan naroon ang bangin. Sa likod pala ng mga bato, naroon ang isang tagong kuweba na ginawang lungga ng mandarangkal. Nakakainis naman. Bakit naman ganito? Sobrang baho. Ang sangsang ng amoy. Lungga ito na aswang, Apo. Dito niya dinadala yung biktima niya. Kaya ano pa bang aasahan mo? Sakit sa ilong eh. Pati yung ulo ko sumasakit na rin. Nasusuka ho ako. Eto Apo, nguyain mo ito nang hindi ka masuka at para hindi mo na rin masyadong maamoy ang nabubulok na mga laman. Ano po tong dahon na to, La? Dahon yan ng kaluoy. Halamang gamot yan kaya hindi ka mapapano. O sige ho, maraming salamat. Tama po kayo, Lola. Nanoot nga po sa ilong ko yung amoy nito. Maraming salamat ho. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo naman ako! Lo, narinig niyo po ba yun? May sumisigaw mula sa loob ng kuweba. Baka si David na po yun. Ibig sabihin wala sa loob yung mandarangkal. Hindi, Apo. Nasa loob ang mandarangkal. Hindi tayo may tuturo na anting dito kung wala dito yung aswang. Dahil dugo niya yung ginamit ko para matuntun siya. Ibig sabihin, alam ng aswang na susundan natin siya. Nananahimik lang siya para akalain nating wala siya rito at para pumasok tayo sa kuweba. Tapos saka niya tayo sasalakayin para patayin. Ano pong gagawin natin? Hindi naman po pwedeng hayaan ko na lang si David sa loob. Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi natin pababayaan si Tisoy. Tulong! Tulungan niyo kami dito, makiusap! Tulong! Lo, may isa pang boses. Boses ng babae yun mula sa loob. Huwag ka basta-bastang maniwala, po. Tandaan mo, mapanlin lang ang mga aswang. Pero iba ang nararamdaman ko sa sigaw na yon. Sigurado akong si Melody yon. Totoong si Melody at hindi ang aswang na mandarangkal. Sigurado akong batid ng aswang na yon na may gusto itong si Anthony kay Melody. Kaya pinili niyang kunin ang dalaga para ipain sa apo mo. Nanghihina ako dahil sa mga narinig ko. Talagang napakatuso ng aswang na yon. Pero kahit ganon, nangibabaw sa akin ang kagustuhang mailigtas ang 2 taong mahalaga sa buhay ko. Lo, iligtas po natin sila. Pakiusap. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung merong mangyaring masama sa kanila. Pero kapag pumasok tayo sa kuwebang yan, walang kasiguraduhan na makakalabas pa tayo ng buhay. Hindi natin alam kung nag-iisa lang ba ang aswang o meron siyang kasabwat. Pero Lo, kung may kasabwat po yung aswang, dapat kanina pa nila tayo inatake. Pero hindi eh. Playing safe yung aswang na yun at tayo hinihintay niya magsagawa ng unang hakbang. May punto si Anthony Paquito. Pero hindi maaaring lahat tayo ay papasok sa loob. Dito na lang po kayong dalawa. Ako na lang po yung papasok sa loob. Sigurado ka ba, Anthony? Wala ka pang karanasan sa pakikipaglaban.
Nag-aalala ako na baka mapahamak ka lang. Lalo pat ikaw naman talaga yung pakay na mandarangkal na yon. Magtiwala po kayo sa akin. Mag-iingat po ako. Napahugot ng malalim na hininga si Lolo Kit. Habang si Lola Perla naman, tinatapik-tapik ang braso ko. Ang totoo po niyan, natatakot talaga ako sa maaaring kahinatnan ko kapag pumasok ako sa lungga ng aswang. Pero nang maisip kong baka patayin ng aswang na yon ang kaibigan ko, pinilit kong magpakatatag. Ako rin kasi ang mayayari sa mga magulang niya kapag nalaman nilang napahamak ang anak nila. Mag-iingat ka, Apo, ha? Opo, Lo. Pangako, babalik ako ng buo kasama yung mga kaibigan ko. Hihintayin ka namin dito, iho. Iligtas mo sila at bumalik kayo rito ng magkakasama. Dala ang flashlight. Pumasok ako sa loob ng kuweba. Buti na lang talaga at humingi ako ulit ng dahon ng kaluoy kay Lola Perla. Mas matapang kasi ang nakakasulasok na amoy sa loob noon. At nang marating ko ang dulo, nakita ko sina Anthony at Melody na nakagapos ang parehong kamay at paa. Una kong dinaluhan si David para kalagan. Anthony, anong ginagawa mo dito? Ano pa ba? Siyempre para iligtas kayo. Par, umalis ka na. Ikaw yung pakay na aswang. Oo, alam ko. Sinabi na sa akin yan ni Lola Perla. Ano? Akala ko ba si Lola Perla yung aswang? Sinabi ko naman sa inyo na inosenta si Lola Perla, di ba? Hindi siya ang aswang dahil isa siyang manggagamot. Par, si Melody una mong kalagan. Baliw. Kaya nga ikaw yung una kong kinakalagan para kapag inatake tayo na aswang, lalabanan ko siya tapos ikaw yung tutulong kay Melody. Pagkasabi ko naman noon, umalingaw-ngaw ang isang nakakapanindig balahibong tawa ng isang halimaw. At mula sa dilim ay lumabas ang isang nakakatakot at mabalasik na nilalang. Sakto naman at nagawa ko ng maputol ang gapos ni David. Magaling. Matalino kang bata ka. Kaya ako naaaliw sa'yo eh. Ang bango-bango mo pa. Buti naman at gumana ang plano ko. Ngayong nandito ka na sa teritoryo ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas. Par, kalaga mo si Melody. Itong balisong mo. O ano aswang? Yan naman tunay mo, anyo. Kaya naman pala nagpapanggap ka isang maganda dalaga. Kasi ang totoo, napakapangit mo. Parang pinitpit na luya yung mukha mo. Pwe! Sige lang, gawin yung gusto niyong gawin. Pasasaan ba't mamamatay rin kayong lahat sa mga kamay ko? At ikaw, Anthony, ang dugo mo magpapalakas sa akin. Isang binatang birhen na may dugong albularyo. Walang iya ka talaga, Tia Tess! Kahit kailan napakasama mo! Ano? Si Aling Tess yung aswang na yan? At tiyahin mo siya? Oo, malayong pinsan siya ng papa ko. Hindi ko naman alam na may lahi pala silang aswang. Saka ko lang nalaman ng ikwento ko kina nanay at tatay yung nangyari sa atin sa bundok. Abay, walang yarin pala to eh. Ang lakas ng loob mong paratangan ng matanda tapos ikaw lang pala yung aswang. Siya rin yung gumaya kay Danica nung gabing yun. Kaya pala kakaiba yung mga kinikilos ng pinsan ko. Dahil hindi naman pala si Danica yun kundi si Tia Tess. Iniligaw niya si Danica at inatake para dalhin sa lungga niya. Tapos para magpanggap bilang siya. Para mapalapit siya sa'yo, Anthony. Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi kanya nagawang akitin. Eh malamang, loyal kasi tong best friend ko eh. Tama na ang dada. Naririndi na ako sa inyo. Kailangan nyo ng manahimik. At ikaw ang uunahin ko, binata. Napahiyaw si David nang sakmalin siya ng aswang. Pilit siyang nanlalaban habang hawak siya ng aswang sa leeg at bahagya nang nakaangat ang mga paa niya sa lupa. Bitawan mo akong halimaw ka! Wala kang kwenta, kalaban. Gusto mo bang tuluyan ko na yung walang kwenta mong buhay? Buisit kang aswang ka! Bitawan mo yung kaibigan ko! Huwag kang mag-alala, Anthony. Dahil si Melody na ang isusunod kong patayin pagkatapos ko dito sa kaibigan mong bansot. Pero habang nasa akin ang pansin ng aswang at ligayang-ligaya sa pananakal sa kaibigan ko,
Hindi niya napansin ang nakaangat na kamay ni David na may hawak na balisong. Tanso yun kaya paniguradong panghihinaan ng aswang kapag naitarak na nito yon sa kanya. At gano'n na lamang ang hiyaw niya nang isaksak ni David sa braso niya ang balisong. Dahilan para tuluyan niyang mabitawan ang kaibigan ko. Huwag mo akong matawag-tawag na bansot, pangit na halimaw! Walang iya kang bansot ka! Papatayin talaga kita! Kailangan mo munang dumaan sa bangkay ko bago mo masaktan ng mga kaibigan ko! Etong sa'yo! Ah! Mula sa tagiliran ko, kinuha ko ang buntot pagi at inihampas yun sa hangin. Napadaing ng malakas ang aswang at napasalampak sa lupa. Ngunit ang mga titig niya ay nanatiling matatalim. O ano? Kaya pa ba? Hangin pa lang hinahampas ng buntot pagi na to, nangihina ka na! Kahit paanong gawin mo, hindi mo ako basta-basta mapapatay! Mabilis niya akong inatake at kinalmot ako sa dibdib. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa balat ko. At wala akong nagawa kundi mapasigaw dahil sa sakit. Maging sina David at Melody ay napasigaw na rin. Pagkatapos akong makalmot ng aswang, agad siyang dumistansya sa akin. Tumatawa pa itong parang baliw, saka dinilaan ang dugo ko sa mga kuko niya. Napakabango at napakasarap talaga ng dugo mo! Hindi na ako makapaghintay na matikman ka ng buo! Buwisit ka! Ang hapti ng kalmot mong hayop ka! Ang pangit pa pakinggan ng mga sinasabi mo! Pangit ka na nga! Manya ka pa! Par! Tumayo ka na dyan! Tuluyan mo na yan! Naihihina ako eh! Baka mamaya maihina ako sa shorts dito! Halika na, bilis! Kunin mo yung kamay ko at tumayo ka na dyan! Anak ng butik naman, par! Umihi ka dyan sa gilid! Wrong timing ka naman eh! Nahihiya ako eh! May babae tayo kasama! Umihi ka na nga lang, David. Hindi naman kita sisilipan eh. Anthony! Iyong aswang tumatakas oh! Walang iya ka. Umihi ka na dyan, bilisan mo. Sumunod ka kaagad palabas. Melody, tara! Bilis! Nakabang sila Lolo Kit at Lola Perla sa labas ng kuweba. Oy! Sandali lang naman oh! Huwag niyo ako iwan dito! Mabilis kaming natakasan ng aswang pero paglabas namin ni Melody, nakita naming pinagtutulungan na siya ng dalawang matanda. Napapadaing ang aswang dahil sa mga pangontrang isinasabi sa kanya ni Lola Perla. Nang akmang babarilin na siya ni Lolo Kit, mabilis niya naman itong dinaluhong at dinamba. Dahilan para bumagsak si Lolo sa lupa at mabitawan ng baril. Sa kanya ito sinakmal at pinagkakalmot. Lolo Kit! Walang iya ka talaga, aswang ka! Huwag mo saktan yung lolo ko! Ako iharapin mo! Akala nyo ba mapapatay nyo ako ng ganun-ganun lang? Nagkakamali kayo, mga hangal! Kahit pa magtulong-tulong kayong lahat, wala pa rin kayong magagawa! Mabilis na nakakilos ang aswang at lahat kami ay napatda nang bigla niyang sunggaban si Melody at sinakal. Nagpuyos ang damdamin ko at madiin kong naikuyom ang aking mga kamao. Nabuhay ang dugo ko at agad ko siyang inisian. Masyado ka na marami nasaktang aswang ka. Hindi ako papayag na makapanakit ka pa ng iba. Melody, saluhin mo! Inihagis ko papunta kay Melody ang sprayer na may lamang likido na pangontra. At nang masalo niya ito, wala na siyang sinayang na panahon. At agad itong isinirit sa mukha ng aswang. Napahiyaw ang aswang at nabitawan niya naman kaagad si Melody. Melody, halika na. Kaya mo ba tumayo? Oo. Mukha ko! Nasusunog! Abe! Buwisit talaga kayo kahit kailan! Bagay lang sa'yo yan. Pangit ka na nga. Mas lalo ka pang pumangit na bruwa ka. Apo, kailangan mo na siyang paslangin bago pa siya makabawi ng lakas. Itarak mo sa dibdib niya ang pilak na punyal. Bilisan mo! Oh, Holo. Ngayon, aswang, matatapos na ang kasamaan mo. Para ito sa mga mahal ko sa buhay na sinaktan mo at sa mga taong walang awang pinaslang mo! Mga walang hiya kayo! O ano? Akala ko ba sabi mo hindi ka namin kaya?
Kahit kailan talaga. Manira kayo sa lahi namin mga aswang! Mga peste kayo! Kinuha ko ang nakatarak na punyal sa dibdib niya. Dahilan para sumirit ang dugo mula roon. Bumulwak na rin ang malapot na dugo mula sa bibig niya. Saka ako tumayo at pinagmasdan siyang naghihingalo. Nandiyan na sila! Ha? Sino? Sina Danica. Kasama niya yung taong bayan. Mel? Pinsan? Diyos ko naman, salamat naman at buhay ka. Oo, iniligtas kami ni Anthony. Mga kasama! Ito ang aswang! Sunugin na natin siya para tuluyan na siyang mamatay! Huwag! Huwag! Maawa kayo! Tapos ngayon, ikaw tong magmamakaawa? Hindi. Huli na ang lahat para sa'yo, Aling Tess. Pagsisihan mo na lang lahat ng kasalanan mo sa impyerno. Tinulungan kami ng mga taong bayan na makauwi. Pagkatapos nilang sunugin ang katawan ng aswang na si Aling Tess. Si Lola Perla na at Melody ang nagtulong para gamutin ang mga sugat namin ni Lolo. Maraming salamat sa pagligtas sa amin ha, Anthony. Sus, wala yun. Maliit na bagay. O ano, wala ka bang ibang nararamdaman? Wala naman. Hindi. Ang ibig sabihin ng best friend kong si Anthony kung wala ka ba daw nararamdaman para sa kanya. Huy, loko ka. Tumahimik ka nga dyan. Melody, wag mo nalang pansinin niya si David KSP talaga yan Aray naman, Perla. Dahan-dahan naman. Kahit kailan talaga napakabigat ng kamay mo. Wag ka kasing malikot para hindi ko madiinan. Ang likot-likot mo sobra ka pa sa paslit. Uy LQ Kayo akala nyo hindi ko kayo napapansin? Yun totoo. Close na kayo dati pa no? Ikaw naman, David. Binubuking mo si na Lola Nililigawan pa lang naman siya ni Lolo Kit. Sabi ko nga kay Lola, sagutin niya na yang si Lolo kaso pinapahirapan niya raw muna. Abay, akala ko ba magkakampi tayo, Iya? Binubuking mo rin naman ako Nagtawanan na lang kaming lahat dahil halata pa ang pamumula ng buong muka ni Lolo Kit. Napuno tuloy ng kantsawa ng buong sala. At ilang sandali lang, dumating naman si Danica. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bahay mo ba to? Tsaka bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Inaano ba kita? Akala niya kasi ikaw pa rin yung Danica na ginaya ng mandarangkal. Kaya naman pala. Ayaw kasi sa kanya ng mandarangkal Pero ako, gusto kita. Kaya ceasefire na tayo Huwag mo na ako susungitan kasi ako na talaga to. Hoy, ano ka ba naman? Ba't ikaw ang unang nagko-confess? Hayaan mo siyang ma-realize na gusto ka rin niya. Hayaan mo na, pinsan. Nakakaawa naman siya kasi lahat kayo may mga partner. Tapos siya lang yung wala. Aba, ang angas Ako pa nga yung pinalabas na kawawa dito. Kinabukasan, nagpa siya kaming maghanda ng salo-salo para i-celebrate ang tagumpay namin. Pasasalamat na rin at nagawa naming makaligtas mula sa kamay ng aswang na mandarangkal. Inimbitahan din namin ang mga kababaryo ni na Lolo na tumulong sa pagtugi sa aswang. Nahuli man sila ng dating, malaking tulong na ang ginawa nilang pagsunod sa amin. Anong plano ninyo mga apo? Bale, napag-usapan po namin na pumunta kami sa dagat, Lo. Malayo po kasi yung dagat sa syudad At isa yun sa mga namiss namin dito. Abay, maganda yan. Mas mabilis na maghihilom ang mga sugat ninyo kapag lumublob kayo sa tubig dagat. Lalo na't malinis naman ang dagat natin dito at hindi pa yun masyadong nadadayo. Siya, may suman pa rito. Kuha pa kayo ha? Salamat po, Lola. Uy, isama niyo kami Ang layo nga kasi ng dagat kapag nasa Maynila ka na Sus, ang sabihin mo, ayaw mo lang mahiwalay sa akin. Huwag ka mag-alala.
Hindi naman ako titingin sa ibang babae doon. Aba, bumabawi ka. Ikaw na yung may lakas ng loob na bumanat ngayon? Ay nako, kayo talagang dalawa para kayong aso't pusa. Kaya nga opposite attracts, di ba? Natapos naman ang bakasyon na yon ng masaya. At bago kami lumuwas ng Maynila, nagawa ko ring makuha ang matamis na oo ni Melody. Inamin niya rin kasi na matagal na rin siyang may gusto sa akin. At ako talaga ang hinihintay niya, kaya hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Sa ngayon po, Miss Clar, ay kasal na kami ni Melody. Samantalang sina David at Danica naman, may isa ng anak. Kung tatanungin niyo naman po kung naging sila nga ba ni Lolo Kit at Lola Perla. Kasal na rin po sila 5 taon na ang nakakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pagpili nito. Ako po muli ito, si Anthony. Lubos na nagpapasalamat.